Isang magandang araw sa bawat isa. Tayo ngayon ay tatalakay ng salita ng Diyos upang sa ganon ay tumanggap tayo ng biyaya at pagpapala galing sa ating dakilang Panginoon. Panahon na naman ng mga pagpapasimula ng pag-aaral sa kabila ng kakaibang sitwasyon na ating kinalalagyan. Ito ay patuloy na pinaghahandaan at meron nang nagpasimula sa kanilang pag-aaral. Ito man ay kakaiba, ito ay napakahalaga sa buhay ng mga tao. Ito ay nagpapaalala sa akin sa panahon na ako ay nasa eskwelahan at nagpapasimula sa pag-aaral. Matagal na panahon na ang lumipas. At naaalala ko na madalas sa pasimula ng bawat pag-aaral sa buong sangtaon, ang mga klase ay ginaganap at ang mga estudyante ay ang kauna-unahang pinagagawa sa kanila ay ang pagpapakilala sa kanilang mga sarili. Nagbibigay sila ng mga kaalaman kung sino sila, ano ang kanilang pangalan, saan sila nakatira, maaaring kung saang pamilya sila nanggaling, ilan ang miyembro ng kanilang pamilya, at ang ilang mga impormasyon na makapagbibigay ng konting paunang kaalaman sa nagtuturo at sa kanilang mga kamag-aral. Upang sa ganon, sa kabuuan ng pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral ay lalo silang makilala at magkaroon ng pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan sa isa't isa. As I recall the earlier years in my school life, oftentimes the start of the school year begins with classes where the teacher would ask every student to introduce himself or herself. This will get everyone to get to know each other better as they proceed throughout the school year and develop good relationships among them. This is a good way of getting to know one another well. Ito ay isang napakagandang kaparaanan upang magpasimula ng pagkakakilanlan sa bawat isa. Ito ay nagpapakita ng kahalagaan ng mga pasimula o yung tinatawag nating beginnings. At naalala ko rin ang isa sa mga napakaganda at klasikong pelikula na ginawa, yung The Sound of Music, na kinagiliwan ng marami, na merong isang popular na kanta na ginamit doon na ginagamit pa rin sa mga eskwelahan, na ang pamagat ay Do, Re, Mi. At ang pasimulang linya noon ay napakaganda. Ganito ang linya niya. Let's start from the very beginning, a very good place to start. When you read, you begin with ABC. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Today, we will do just like that sa araw na ito. Ganun ang gagawin natin. Upang makilala natin ng mabuti ang Diyos, dapat magpasimula tayo sa pinakapasimula. Sa pasimula ng lahat ng bagay na alam natin at ngayon ay nararanasan natin. Kaya nga ako ay magsasalita sa paksa na aking binigyan ng pamagat na ang pinakaunang kaalaman tungkol sa Diyos upang siya ay makilala ng lubusan. At ang ating gagamiting bahagi ng kasulatan na pag-aaralan ay ang pinakaunang kabanata ng buong Biblia kasama ang ilang mga talata sa ikalawang kabanata. Ating babasahin ang Henesis, ang unang aklat ng Biblia, unang kabanata, mula sa unang talata nito hanggang sa ika-4 na talata ng ikalawang kabanata. At dito ay sisikapin nating malaman ang kauna-unahang importanteng bagay na dapat nating matuklasan patungkol sa Diyos upang magkaroon tayo sa Kanya ng pagkilala ng lubusan. Who is God and what is He like? In our society, we often assume that everybody knows God because we claim that we are a God-believing nation. Madalas yun ang assumption o ang ating palagay.
Pero ang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang yung maaari tayong mag-recite ng mga katotohanan patungkol sa Diyos, pero yung magkaroon tayo ng unawa patungkol dito at maranasan natin ito sa ating mga buhay. Oftentimes, people say that I know God just because they have facts and about God, and they can recite those facts. But knowing God is more than just reciting facts. It is understanding who He is and experiencing who He is. Nawa ang pag-aaral na ito ay makatulong sa atin upang malinawan natin kung gaano natin kakilala ang Diyos, gaano natin kaunawa ang mga patungkol sa Diyos. At tayo magpapasimula sa pinaka-pasimula. Dahil ang lahat ng mga iba pang binanggit sa Biblia patungkol sa Diyos ay nakasalig dito sa kauna-unahang bahagi kung saan pinakilala at binanggit ang Diyos. Aking babasahin ito sa kanyang pagkakasalin sa English. Genesis chapter 1 from verse 1 up to chapter 2 verse 4. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. God saw the light was good, and He separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning, the first day. And God said, "Let there be an expanse between the waters to separate water from water." So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it. And it was so. God called the expanse sky, and there was evening and there was morning, the second day. And God said, "Let the water under the sky be gathered in one place, and let dry ground appear." And it was so. God called the dry ground land, and gathered waters He called seas. And God saw it was good. Then God said, "Let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seeds in it, according to their various kinds." And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the third day. And God said, "Let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years. And let them be lights in the expanse of the sky to give light on the earth." And it was so. God made two great lights, the greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the expanse of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the fourth day. And God said, "Let the water teem with living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the sky." And so God created the great creatures of the sea, and every living and moving thing with which the water teems, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. God blessed them and said, "Be fruitful, and increase in number, and fill the earth in the seas. Fill the water in the seas, and let the birds increase on the earth." And there was evening, and there was morning, the fifth day. And God said, "Let the land produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind." And it was so. God made the wild animals according to their kinds, and livestock according to their kinds,
and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Then God said, Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female, he created them. So God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air, over every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food, and to all the beasts of the earth and all the birds of the air and all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day God had finished the work he had been doing. So on the seventh day he rested from all his work. And God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done. This is the account of the heavens and the earth when they were created. Ito ang natatanging tala na alam natin kung paano nagpasimula ang lahat ng bagay. Ito'y walang kaparis sa lahat ng mga naisulat na maaaring palagay ng ibang mga tao kung paano nagpasimula ang lahat ng bagay. Ito ay napakahalaga dahil dito natin makukuha ang paunang kaalaman patungkol sa Diyos. Upang sa ganon makaabot tayo doon sa lubusang pagkakilala sa Kanya. As I've said earlier, from this we will draw what we can learn about who God is and what He is like. Not just to recite these facts, but to understand them and to have a personal experience of who He is. Dito ay makakakita tayo ng 5 napakahalagang katangian ng Diyos upang sa ganon magpasimula ang wastong pagkakilala sa Kanya. At sa kabuuan naman ng Biblia, ito ay pagtitibayin at madadagdagan. Pero ito ang pinakaunang kailangang malaman ng mga tao patungkol sa Diyos upang siya ay kanilang makilala ng lubusan. The first statement in the Bible introduced God according to what He did. Yung kauna-unang talata sa Biblia ay ipinakilala ang Diyos ayon sa kung anong kanyang ginawa. Ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, In the beginning, God created the heavens and the earth. Ang lahat ng bagay na ngayon ay nakikita natin. Ang lahat ng bagay na ngayon ay alam natin. Maging yung mga bagay na natuklasan na nag-i-exist pero hindi pa natin nakikita, lahat ay sinabi na yan ay gawa ng Diyos o nilalang ng Diyos. At ito ang unang magpapakilala sa atin patungkol sa Diyos, kung anong klase o uri ng Diyos siya. All of this introduces God as the all-powerful God, ang sukdulang makapangyarihang Diyos. Ito ang isa sa mga kadahilanan kung bakit siya ang Diyos at wala nang iba pa. Ang ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos ay walang sukat at walang limitasyon. Walang imposible sa Diyos kapag pinasyahan niya na gawin ang bagay na ito. This shows us that God has power without limit and without measure. There is nothing impossible for God. At ito ang kadahilanan kung bakit angkop na angkop
ang napili ng mga unang mga Kristiyano, ang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo noong unang siglo, sa kanilang paggawa ng kapahayagan ng kabuuan ng kanilang pananampalataya sa maikling kaparaanan. This is the fitting reason why the early Christians, in expressing the body of truth that they adhere to, put it in summary form na tinawag na The Apostles' Creed. At ito'y nagpapasimula sa mga pananalitang ito. I believe in God, the Father Almighty, Creator of the heavens and the earth. Ito ang pundasyon o pasimula ng kapahayagan ng kabuuan ng lahat ng importanteng katotohanang tinatangkilik at niyayakap ng mga mananampalataya, upang sa ganon ay kanilang mabigyan ng isang malinaw at siguradong kapahayagan ang kanilang paniniwala. How did God do it? Paano ginawa ng Diyos ito? Ang sabi dito, sa sunod-sunod na mga araw, ang Diyos ay nagsalita at yung kanyang sinalita o sinambit ay nagkaroon ng katotohanan. He spoke and what He spoke came to being. Tingnan ninyo kung ilang beses sinabi ng Diyos ito. Sa chapter 1 verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Chapter 1 verse 6, and God said, let there be an expanse between waters to separate water from water. At ito ay nagkaroon ng katunayan. Sa verse 9, and God said, let the water under the sky be gathered to one place, and let the dry ground appear. And it was so. Sa verse 11, then God said, let the land produce vegetation. At yun nga ang nangyari. Sa verse 14, and God said, let there be lights in the expanse of the sky to separate day from night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years. At ito nga ang nangyari. Sa verse 20, and God said, let the water teem with living creatures, and let the birds fly above the earth across the expanse of the sky. Magkaroon ng mga hayop lumilipad sa himpapawid at lumalangoy sa tubig. At yun nga ang nangyari. Doon sa verse 24, and God said, let the land produce living creatures according to their kinds. At ganun nga ang nangyari. Sa verse 26, ang sabi ng Diyos, then God said, let us make man in our image, in our likeness. At yun nga ang ginawa ng Diyos. Paano ginawa ng Diyos ang paglalang? Siya'y nagsalita at yung kanyang sinalita o sinambit ay nagkaroon ng katotohanan. He simply spoke and they came to being. Whatever He spoke became a reality. No one else can do that. Walang makakagawa nun. Tanging ang Diyos lang. Dahil ang Diyos ay sukdulang makapangyarihan. Because God is all-powerful. There is no limit. There is no measure to His power. He can do anything He wants to do. Nothing is impossible for God. Kung minsan yung mga tao, tinatawag natin silang creators. Okay? Parang sasabihin nila, Walt Disney created the Disney characters. Ginagamit natin yung salitang creation o paglalang para sa tao. Pero ito'y hindi kamukha ng pagsasabi dito na ang Diyos ang lumalang ng langit at ng lupa. When people design or invent something, we tend to say that He created this or He created that. Anong pagkakaiba? Man can only create out of something that already exists. Ang Diyos makagawa man siya, kamanghamanghang bagay, magandang bagay, mabuting bagay, makakagawa siya ng bagay galing sa bagay na nag-i-exist na. Parang pag sinabi mo, gumawa siya ng bahay. Paano siya nakagawa ng bahay? Gumamit siya ng kahoy, gumamit siya ng bakal, gumamit siya ng yero, gumamit ng lupa, gumamit ng buhangin, gumamit ng semento.
He may have created a beautifully designed house or mansion in a sense, but only from things that already exists. Because no one can create something out of nothing except God. God brought all things to existence by merely speaking the word. The tragedy about all of this when it comes to men is that many intelligent people don't even know why they exist and where they came from. Maraming mga tao na tinuturing na matalino dahil meron silang mataas na edukasyon at marami silang alam na bagay patungkol sa mga bagay na sangkap ng buhay dito sa mundong ito. Pero di man nila alam kung bakit sila nag-i-exist. Hindi nila alam kung saan sila nanggaling. They even attribute their existence to blind chance or accident, which they call evolution. Kanilang sinasabi na kung bakit nandito sila, nandito ang lahat, ay dahil lang sa isang hindi may paliwanag na pangyayari, aksidente, na tinatawag na evolution. The greater tragedy is that when they are told the truth about God, they even reject it. Yet, man's rejection can never annul or affect God's power. Pakatandaan natin ito. Ang Diyos ay Diyos. Kahit hindi tanggapin ng tao kung sino ang Diyos, hindi nababago ang kanyang pagka-Diyos. He is and He will remain the all-powerful God. Mananatili siya at mamamalaging sukdol ang makapangyarihang Diyos. That is why we need Him. Kaya nga, kailangan natin ng Diyos. Because apart from Him, we can do nothing. Apart from Him, we are actually nothing. Itong kailangan nating unang bagay na malaman tungkol sa Diyos. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kung wala ang Diyos, wala tayong kabuluhan. We exist and survive because God exists, which will lead us to the next truth about God which we need to know. Tayo ay nandirito, meron tayong taglay na buhay. Nag-i-exist tayo. Eto tayo, oh. Dahil nag-i-exist ang Diyos. Kung wala ang Diyos, wala tayo. Wala ng lahat ng bagay na alam nating nag-i-exist. At ito ang makakatulong na naman sa atin tungo sa susunod na katangian ng Diyos na dapat nating malaman. Doon sa verse 1, nagpasimula ito, sabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. Anong beginning ang sinasabi dito? Kaninong beginning? What beginning? Whose beginning? The beginning mentioned here is the beginning of the heavens and the earth and everything in it. Ang sinasabing pasimula dito ay ang pasimula ng langit at lupa, ng sangsinukob at ng mundong ito at lahat ng sangkap nito. Our beginning. Ang pasimula natin bilang mga tao, bilang mga lalang, ang lahat ng bagay na nasa palibot natin, kailangan nating maunawaan, God is outside this beginning. Why? Because He was the one who created this beginning. At dito ay ating kailangang maunawaan kung anong uri ng Diyos siya. Aside from the fact because He created the heavens and the earth, that He is all-powerful, God is the eternal God. Siya ang walang hanggang Diyos. Wala siyang pasimula, wala siyang katapusan. That is what eternality means. Before all the things that we know, and all the things that we see, and all the things that we experience, God already is. Bago pa ang lahat ng ito. Kaya nga nagkameron ng ganito dahil ang Diyos ay siya na. So, please don't strain your finite and limited minds about this. Huwag ninyong pilitin na pigain
ang ating mga limitadong mga kaisipan patungkol dito, kung saan nanggaling ang Diyos. That is what makes Him different. That is why He is God. Tingnan ninyo ang sinabi na makakatulong sa atin sa pamamagitan ni Propeta Isaias doon sa Isaiah chapter 55 sa verse 8 hanggang verse 9. Ang sabi dito, "My thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declare the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Bakit? Hindi natin kamukha ang Diyos. Siya'y Diyos, hindi tayo Diyos. Tayo'y lalanglang niya. Who He is, His nature, His thoughts, His ways are different from ours. He is not only the all-powerful God, He is the eternal God. Kaya nga kailangan natin ng Diyos dahil Siya ay walang hanggan. Siya ang tanging makapaghahain at tunay na makapagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na taglay natin ngayon, yung ating paghinga, yung ating pagkilos, yung lahat ng nagagawa natin, galing sa Diyos yan. Pero higit pa dyan, ang Diyos dahil siya'y walang hanggan, wala siyang pasimula, wala siyang katapusan. Siya ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. John 3:16. "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life." Apart from Him, there is no life. Walang buhay. Yung buhay na taglay natin ngayon, yung physical na buhay na ginagamit natin, apart from Him, there is no eternal life. Kung wala siya, walang buhay na walang hanggan. Etong Diyos na ipinakilala dito sa unang bahagi ng kabuuan ng kasulatan. Kaya nga dito natin kinukuha ang pinakaunang kaalaman tungkol sa Diyos upang siya ay makilala natin ng lubusan. Yung katotohanan at impormasyon ay ating maunawaan at ito ay atin ding maranasan. He is not only the all-powerful God, He is not only the eternal God. Pero ano pa ang ating matututuan dito? Pag tiningnan natin itong pagkakatala ng paglalang ng Diyos sa lahat ng mga bagay, ang langit at lupa, sabi. Pagkatapos, sunod-sunod na inilarawan ang mga iba't ibang sangkap ng mundong ito at nakikita galing sa mundong ito kung papaano niyang ginawa ang lahat ng ito. After taking a look at how God created everything from His Word or Scriptures, pagkatapos nating sinuri at tiningnan, let us take a look around. Tumingin tayo sa paligid natin at makikita natin ang realidad ng mga nakatala dito. Ang tubig, ang mga karagatan, ang lupa, ang mga kabundukan, ang mga ibon, ang mga halaman, ang mga puno, ang mga isda, tayong mga tao, lahat ng mga bagay na nasa kapaligiran natin. These are realities. What does it say about God kapag tiningnan natin ang lahat ng bagay na ito? Ano ang maaari nating malaman pa patungkol sa Diyos? Anong naipapahayag nito patungkol sa Diyos? Merong sinabi dito sa mga awit para matulungan tayo. Sa mga awit sa 19, sa unang mga talata nito, Psalm 19, the very first 6 verses, etong sinasabi, "The heavens declare the glory of God, and the skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they display knowledge." Ang kalangitan, ang kalawakan, ang gawa ng Diyos parang nagsasalita. There is no speech or language where their voice is not heard.
Their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the earth. Bakit? Dahil sa pamamagitan nito, ay nakikita natin ang patungkol sa Diyos. Kapag tiningnan natin ang ating kapaligiran, kapag tiningnan natin ang kalawakan, ang kalangitan, ang mga tala, ang buwan, ang araw, ang mga ulap, ang mga puno, maging ang damo, ang mga bulaklak, ang mga bunga ng mga puno, ang mga prutas, ang mga gulay, ang mga paru-paro, ang mga ibon, ang mga isda, tayo. Who can conceive of all of this? No one except God. Sinong maaaring makapag-isip ng lahat ng ito? Walang iba kundi ang Diyos. Bakit? Because our God is an all-wise God. Siya ang sukdulang matalinong Diyos. Sukdulang makapangyarihan. Walang hanggan. Walang pasimula at walang katapusan. Sukdulan ang katalinuhan. All He created is in order. Lahat ng kanyang ginawa ay nasa kaayusan. All He created is functional. Lahat ng kanyang ginawa ay merong kapakinabangan. All He created has beauty. Lahat ng kanyang ginawa ay merong kagandahan. Only the wise God can produce such. The heavens declare the glory of God, and the skies declare or proclaim the work of His hands. He is an intelligent God. He is a purposeful God. Nobody can think like He does. Siya ay napakatalino. Siya ay malikhain. Siya ay malayunin. Walang makapag-iisip kagaya ng Diyos. Kagaya ng sinabi kay Isaias, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways. For as far as the heavens is to the earth, so are my thoughts and my ways different from yours. Because He is all-wise. Sukdulan ng karunungan. Alam nyo, palagi nating sinasabi, napakatalino ng tao. Bakit naging matalino ang tao? Man has designed, has developed, and has invented a lot of things. We see them all around us. Kamangha-mangha ang naabot ng tao sa mga bagay na kanyang nagawa. Many decades ago, even centuries, those who went ahead of us would not have conceived of such things that we see and experience today. Ganun kalayo ang naabot ng tao patungkol sa mga bagay na masasabi nating may kapakinabangan, may katalinuhan, at may kagandahan. But take note of this. See, everything that man designs, develops, and invents can only be considered as useful, functional, and have beauty because they are copied from what God has already created from the beginning. Kopya lang yan. Ang tao ay nagmamasid at tinitingnan ang mga ginawa ng Diyos at siyang ginagawang padron o pattern. Siyang ginagawang batayan sa mga dinidevelop, sa mga iniimbento. At siyempre, ang kasangkapang ginagamit ng tao ay galing pa rin sa lahat ng nilalang na ng Diyos. Yung lahat ng nandirito na. God is an all-wise God. Sukdulang matalinong Diyos. That is why we need Him. Because without Him, there could only be chaos and disorder. When He created, there is order, there is functionality, there is beauty. Kung wala ang Diyos, kaguluhan, kalituhan, there will be waste, there will be desolation. God is the all-powerful God. God is the eternal God. No beginning, no end. God is the all-wise God. Pero notice how God looked at everything He has done. At every stage. Pansinin ninyo, paulit-ulit ang isang bagay na paglalarawan patungkol sa mga
ginawa ng Diyos. Pagkatapos gawin ng Diyos ang isang bagay, titingnan ito. At anong sinasabi? Tingnan nyo, Genesis chapter 1, verse 10, sa hulihang bahagi. Ang sabi dito, and God saw that it was good. Okay? Doon sa verse 12, sa hulihang bahagi, pagkatapos ng mga halaman at ng mga gulay, yung nagbubunga ng ayon sa kanilang mga binhi, sa chapter 12, verse, yung huling bahagi, sabi niya, and God saw that it was good. Pagdating dun sa verse 18, pagkatapos lalangin ng Diyos yung mga nagbibigay liwanag sa kalangitan upang magbigay palatandaan sa araw at sa gabi. Anong sabi doon sa huli bahagi ng verse 18? And God saw that it was good. Sa huling bahagi ng verse 21, pagkatapos naglagay ng mga buhay na nilalang ang Diyos sa tubig, sa himpapawid, ang sabi dito sa huling bahagi ng verse 20, and God saw that it was good. Sa huling bahagi ng verse 25, pagkatapos naglagay ang Diyos ng mga hayop na lumalakad at gumagapang sa lupa, ang sabi dito, and God saw that it was good. And finally, sa verse 31, ang sabi, God saw all that He had made, and it was not just good, very good. Which leads us to the next truth about God. Ano yan? God is good. All the time. From the very beginning, even now, all the time, God is good. Bakit? Lahat ng gawa ng Diyos, mula noon hanggang ngayon, hanggang sa walang hanggan, ay mabuti. Everything God created is good because God is good. For that simple reason. He is good. His work is good. His purposes are good. There is nothing in Him that is not good because He is absolutely good. Kaya nga kailangan natin ng Diyos. We need God because without Him, there is no goodness at all. Kung wala ang Diyos, walang kabutihan. Lahat ng anyo o maaaring maituring na mabuti ay tanging galing lamang sa kabutihan ng Diyos. We need Him because He works goodness in our lives. Remember Romans 8:28, ang sabi ni Apostle Paul, for we know that in all things, God works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. God is all powerful. God is eternal. God is all wise. God is good. Finally, pag sinabi kong finally, for our study of this passage, hindi ibig sabihin lahat ay maaari ng sabihin na nasabi na patungkol sa Kanya. Itong pasimula lang, pauna, pinakauna sa dapat malaman. Upang sa ganon, siya ay lubusang makilala. We need to know that we can only learn, we can only perceive and experience that He is all-powerful, that He is eternal, that He is all-wise, that He is good because God is personal. Kaya lang natin kayang malaman ito, matanggap, mapagwari, at maranasan na siya ay sukdulang makapangyarihan, na siya ay walang hanggan, na siya ay sukdulang matalino, na siya ay mabuti dahil siya ay Diyos na personal. What does it mean when I say God is personal? He is relational. Maaaring makipag-ugnayan. Siya ang Diyos na maaaring makipag-ugnayan. Hindi siya napakalayong Diyos na hindi natin maaaring makilala at maabot. Hindi siya Diyos na hindi natin siya maaaring maintindihan at maunawaan sa sukat na kailangan upang sa ganon
magkaroon ng pakikipag-ugnayan. He is the God who interacts with His creatures. Siya ang Diyos na nakikipag-ugnayan sa kanyang mga nilalang. Espesipiko sa tao. Natatangi at kakaiba sa tao. Nakikipag-ugnayan din siya sa ibang mga nilalang niya. Pero may espesyal o di pangkaraniwan o kakaibang pakikipag-ugnayan niya sa tao. He made sure that He can relate to us and we can relate to Him. That is why God is a personal God. He is not just a force or a power that we can never understand, that we can never have any communication or interaction with. Kaya nga, pansinin ninyo kung gaano kaiba ng lalangin ng Diyos ang tao. Kasi mapapansin niyo, sa lahat ng mga naunang mga ginawa ng Diyos, ang sabi, God said, let there be this thing, and that thing came to be or happen. Pero doon sa verse 26 ng chapter 1 ang sabi, then God said, let us make man in our likeness, in our image, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock and over the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Kaya nga, pagkatapos doon, nakipag-ugnayan ng Diyos sa tao. At kanyang binigyan ng mga responsibilidad at ng mga panuntunan kung paanong mamumuhay. Man was created in God's image. Ang ibig sabihin, ginawaran ng Diyos ng ilang mga katangian ng tao. Tayo, nakahawig ng katangiang nasa sa Kanya na kailangan upang siya ay personal nating maranasan. Tayo'y magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Makapagpaabot siya sa atin ng kaalaman na maaari nating maunawan at tugunan, makapagpaabot din tayo sa Kanya. Man is called a person. Yung laro nga, yung pinipili pag hinuhulan, tao, hayop, bagay. Man is made distinct and different. He is recognized as distinct and different. He is called a person. Different from animals, different from things. Because man is created in the image of the personal God. Dahil ang tao ay nilalang sa anyo ng personal na Diyos. Meron tayong katalinuhan, kagaya ng Diyos, na nagbibigay sa atin ng kakayanang mag-isip, matuto, magsuri, tumimbang ng mga bagay-bagay. We are intelligent beings because we are created in God's image. Capable of thinking, learning, analyzing, evaluating. Kaya nga nagpapaaral tayo eh. Saan kayo nakakita ng mga aso na merong Department of Education? Saan kayo makakakita ng mga bibi na kapag may pandemic, meron silang Department of Health? Saan kayo makakakita ng mga pusa na merong LGU? Wala. Deko. Saan kayo makakakita ng mga hayop na merong katalinuhan na kagaya ng tao? Wala. Kahit ang unggoy, wala. Bigyan mo ng milyong-milyong taon ang unggoy, hindi niya maiisip na gumawa ng sarili niyang damit. Hindi niya maiisip na gumawa ng sapatos. Hindi siya makakagawa ng face mask o face shield. Dahil walang katalinuhan na kagaya ng katalinuhan ng tao. Because we are created in God's image. Because our God is a personal God. We are
emotional beings capable of a broad range of feelings. Meron tayong kakayanan na makaramdam ng samut-sari, iba't ibang sukat ng mga damdamin. Konting tuwa, sayang-saya, halos himatayin sa sobrang saya. Lungkot, sobrang hinagpis. Animals operate by instincts. We have emotions. We are capable of making choices and decisions because we are given a will to make choices and decisions. We are created in God's image. Tayo ay may kakayahang gumawa ng mga kapasyahan at mga pagpili. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng kalooban upang sa ganon magamit natin sa ating mga pagpapasya. We can differentiate right from wrong. We can sense right from wrong. Because we are moral beings created by a moral God. Kaya nga sabi, yung hindi marunong gumawa ng kapasyahan ng tama at mali, sabing parang hayop lang. O kung minsan sasabing masahol pa sa hayop because animals are not expected to make moral choices. They are not expected to differentiate right from wrong because they operate by mere instincts. God is a personal God. Able to relate. He is relational. He interacts. Kaya nilalang niya tayo upang sa ganon, binigyan niya tayo ng wangis niya o pinahiraman ng hawig ng kanyang katangian upang magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa atin. We need God so that what He designed for us can be realized. Kailangan natin ng Diyos para yung disenyo niya sa atin ay magkaroon ng katunayan. It will become a realization. He designed us for a relationship with Him. He gave us life, the physical life that we have. He gave us intelligence. He gave us emotions. He gave us the will and the moral sense to draw us to Himself so that we will find meaning for our existence. Upang sa ganon makatagpo tayo ng kabuluhan, katuturan, kahulugan para sa buhay na taglay natin. Animals do not seek for meaning in their lives. People do. Because we are created in God's image. Because God is a personal God. God is an all-powerful God. God is an eternal God. God is an all-wise God. God is an absolutely good God. God is a personal God. He is the one and only God. Kaya nga lang, ito. But, and that is a big but, something went wrong. We humans went rogue and turned our back on God. Tayo'y tumalikod sa Diyos. Suffice it to say for now that we know that this is true. Hindi natin sisitasin o susuriin ito ngayon sa ibang pagkakataon. Pero iyan ay matatanggap natin kung meron tayong katapatan. Alam natin, yan ay totoo. If we are honest enough, we know that it is true. His creation, the good life He designed, has been marred and damaged and corrupted because of sin and sinfulness. Yung nilalang ng Diyos na napakaganda at napakabuti, yung mga layunin niya, yung disenyo niya, nagkaroon ng kasiraan nang dahil sa kasalanan pagkakasala. Yet, take note of this once again. God has not changed. And this is good news. Hindi nagbago ang Diyos. Hindi magbabago ang Diyos. Siya ang noon, ngayon,
at sa lahat ng panahon. He is still God, the all-powerful God. He is still God, the eternal God. He is still God, the all-wise God. He is still God, the absolutely good God. He is still God, the personal God. And He is fixing things. Isinasaayos niya ang ating nasira at maaaring sinisira. Ngayon, na alam ninyo ang patungkol sa Diyos. Now that you know about Him better, would you not choose to know Him personally? Hindi ba tigit na mabuti at maganda na siya ay lubosang pang makilala? Kasi kailangan mag-umpisa lang tayo dun sa tamang pagkakilala. At yan ay umunlad at sumagana. Lalong nating maunawan upang sa ganun, ito'y ating tunay na maranasan. Would we not choose to know Him personally? We can. Sa anong kaparaanan? Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga may John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. At ang kagandahan, kapag tayo ay nanalig sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, siya na namatay para pagbayaran ang ating mga kasalanan, upang sa ganon, sa pananalig sa Kanya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi lang tayo may tuturing na lalang ng Diyos. When we believe, we become not only His creatures, but His children. Ang sabi sa John chapter 1 verse 12, for as many as believed in Him, Jesus Christ, gave He the right to be called children of God. Then you and I can say, I believe in God, the Father Almighty, Creator of the heavens and the earth. Nawa itong panimulang kaalamang ito, ang pinakaunang kaalamang tungkol sa Diyos na dapat natin malaman at maunawaan, ay magdala sa atin sa lubosang pagkakilala sa Kanya. Nawa ito'y umunlad at sumagana upang sa ganon, magkaroon tayo ng isang kaugnayan sa Kanya na uunlad at sasagana at mananatili tungo doon sa walang hanggan. Tayo magpasalamat at dumalangin sa ating dakilang Diyos. Panginoong Diyos na dakila, natatanging Diyos, Ikaw lang, wala nang iba, wala kang kaparis. Salamat po at Ikaw ang gumawa ng kaparaanan upang magpakilala sa iyong mga nilalang. Sa pamamagitan ng iyong mga gawa at sa pamamagitan ng iyong mga salita at sa pamamagitan ng pagsusugo sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat. Kung hindi sa iyo, wala kami dito. We would not even exist to God. Thank you for the life that we have right now. Thank you for all the things that you created so that our life will find the benefits, usefulness. And thank you, Lord, for letting us know how our life could find meaning in you alone, O God. Salamat po, O Diyos. Sukdo lang kang makapangyarihan. Kaya umaasa po kami, O Diyos, na anuman ang aming pangangailangan, kung Ikaw ang Diyos na aming kinikilala, Ikaw ay aming maaasahan. Ikaw ay Diyos na walang hanggan. Kaya nga kami ay makatitiyak na kung Ikaw ang aming kakilala, at kami may kaugnayan sa iyo, meron kaming katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sukdo lang kang matalino, Diyos. Kaya nga, kung Ikaw ang aming kilala, ang aming mga buhay, dito ay mailalagay sa kaayusan at sa kabutihan, O Diyos. Sukdo lang kang mabuti. Kaya nga, O Diyos, kung Ikaw ang aming kakilala, makakaranas kami ng napakaraming kabutihan
at ang aming mga buhay ay maaaring magbunga din ng kabutihang nanggagaling sa iyo. At Diyos, salamat, ikaw ay isang personal na Diyos. Diyos na nakikipag-ugnayan. Kaya nga ngayon, maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo. Maaari kaming tumawag sa iyo. Maaari kaming dumulog sa iyo. Maaari kaming makipag-usap sa iyo. Maaari naming ihayin ang aming mga damdamin, ang aming mga saloobin. Maaari naming hingin ang aming mga pangangailangan sa iyo. Salamat po, O Diyos. Karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang papurihan, karapat-dapat kang pasalamatan. We worship you, O God. We praise you, O God. We thank you, O God. We would like to glorify you, O God. For all of this, Lord, may you be pleased with us as we come to you. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat.